At yung last natin na point nating pag-usapan, Brother Toto, yung una, nasagot na natin, na ito po ay Roman reckoning. Hindi sunset to sunset. Sa Sunday talaga, established as a context. Dahil si Lucas, ang Gentile, ang sinusulatan niya ay si Theophilus na Gentile, ang Troas na pinagdausan ng Santa Cena o Habalan Lapunan sa Acts 27 ay mga Gentiles at Gentile na lugar, territory, how come nagagamit siya ng Jewish reckoning? Okay? So number 2, nasagot na rin natin yung punto na ito daw ay o regular lang na pagtitipon, despedida kay Pablo. Nakita natin, mismo sa mga authority nyo, lalo kay Illinois, banal na punan ang dahilan kung ba't sila nagtipon, hindi dahil sa pag-alis ni Pablo. Nag-extend lang ito na mahaba ng ating gabi. Doon lang nagkaroon ng significance yung pagtitipon na yun. Pero nauna na yung tinatawag natin Santa Cena. Number 3, challenge sa mga Sabatista. Kung ang pagtitipon nga ay naganap noong linggo ng gabi, ang pagpuputol-putol ng tinapay na naganap matapos ang hating gabi ay nangyari na sa Lunes ng umaga. O kung ito daw talaga ay, sige, sabihin na natin, sabi ng Sabatista, linggo ng gabi. Nagputol-putol na ng tinapay, ang hating gabi na. So, kung Roman reckoning yan, di Lunes na, naganap yung Santa Cena, hindi linggo, galing ano? Ito ang ating sagot. Ang umabot sa kinabukasan o nung hating gabi, midnight, ay yung mahabang pangangaral sa kanila ni Pablo pagkatapos nilang magdaos ng banal na hapunan. Yun pala ang humabot ng hating gabi, yung pangangaral ni Pablo after ng banal na hapunan. Yun pala yun. Hindi yung hapunan na hapunan ang umabot ng madaling araw. Paano natin nalaman? Nandito sa verse. Sa verse 11, Gawa 20:11. At nang siya ay makapanhik na, kasi di ba si Eutico na nandun sa bintana, nakaupo, inantok habang nakatulog habang si Pablo ay nangangaral. Nahulog sa third floor. Nahulog. So bumaba si Paul, binuhay niya mula sa nawatay. Tapos umakyat uli sila. Kaya nung siya ay makapanhik na, pagtapos ng kay Eutico, at makapagputol-putol na ng tinapay, at makakain na. Itong salitang at makakain na, iba pa yun sa pagpuputol ng Santa Cena, this is banal na hapunan. After kasi ng banal na hapunan, meron silang fellowship meal pagkatapos. Doon na sila kakain ng hapunan, ng meal talaga na walang kabanalan. At ito pa, matapos ang putol-putol ng tinapay, makakain na, at makapagsalita sa kanila ng mahaba. Yung salitang napagsalita ng mahaba, ito ang umabot ng madaling araw. Nakapagsalita sa kanila ng mahaba hanggang sa sumikat ang araw. Hindi po yung pagpuputol ng tinapay ang umabot hanggang madaling araw. Tagas nyo, mga kaibigan, yun nga po ang problema sa ibang mga Sabatista. They have to twist the scripture at hindi kinoconsider ang context. Nakakalungkot naman. Mauuwi pa kayo sa mga ganyang pagkakamali. Kaya po, at sabi no, hanggang sa sumikat ang araw, kaya siya ay umalis. Umalis siya, sumikat ang araw, hindi sunset. Kung sunset na sunset yan, James reckoning. Sabi ng Clear Word Bible, mas maliwanag na sa sali ng mga Sabatista, Acts 27. Sa Tagalog, nang magkamalay ang binatang iyon, nagalak ang mga mananampalataya at nagbalikan sila sa itaas upang ipagdiwang ang hapunan ng Panginoon at magsalo-salo. Tapos, nagpatuloy si Pablo sa pakipag-usap sa kanila hanggang madaling araw. Tanong, ay mismo sa translation niya, mga Sabatista, alin yung umabot hanggang madaling araw? Yung banal na hapunan? O yung pakipag-usap o yung pangangaral ni Pablo sa kanila? Magina yung pag-aaral ni Pablo ang umabot ng madaling araw. Hindi yung hapunan. Kasi pag akit nila, after buhayin muli sa patay itong si Eutychus, doon sila nagkaroon ng banal na hapunan. Tapos nung banal na hapunan, hindi naman tatagal ng madaling araw kung banal na hapunan. Sandali lang yun, di ba? Kahit sa mga practices natin sa mga church. Tapos ang hapunan, then nagkaroon ng fellowship meal na tinatawag. Then, nagpatuloy na ngayon si Pablo. Tuloy-tuloy kanyang mahabang pakipag-usap. At saka, umabot na madaling araw. Ito ngayon maganda. Mismo ang Seventh-day Adventist Bible Commentary,
Volume 6, page 338, sinasabi rin na yung pagpuputol-putol ng tinapay ay pagsasalo sa banal na hapunan ayon din sa sulat ni Ellen White na isa itong planadong bahagi ng tila isang di formal na pagtitipon. Planadong sabi ng komentary niya. Hindi tsamba or sudden decision, no. Planado yung Santa Cena sa araw ng linggo. So, kung tama ang argumento ng mga Sabadista, ibig sabihin na ang banal na hapunan din ng mga Sabadista, dapat Lunes din ginaganap, hindi Sabado. Kasi yun ang main argument na pangatlong point na sinasagot natin, Brother Toto. Sabi ng mga Sabadista, kung iyan ay banal na hapunan, hindi papatak ng Sunday. Kundi Monday na kasi inabot ang ating gabi. Ngayon, paano ngayon yan? Ang mga Sabadista naghapunan. Ganun din, masisira din ang argumento na yan. Sa ating pangwakas, ito pong ebidensya matibay na ulit-ulitin natin. Mismo mga theologians at scholars ng Sabadista ay umaamin ng Gawa 27, ang pinakamalinaw na talata sa Bagong Tipan na nagpapakita ang pagtitipon ng mga Kristiyano sa araw ng linggo. Ito mismo ang sabi ng Andrews Study Bible Notes na process, ito po i-publish ng Seventh-day Adventist Andrews University Press, page 1452. Pakinggan nyo mga mahal na Sabadista. Binabanggit sa chapter 20 verse 7 ng Gawa, ang unang araw ng linggo, tulad ng ibang pangmatalata sa Bagong Tipan. Karamihan sa mga tao ay tumutukoy lamang sa unang araw bilang araw ng pagkabuhay na muli ni Kristo. Ito lamang ang tanging tuwirang pagbanggit sa Bagong Tipan tungkol sa aktual na pagtitipon ng mga Kristiyano sa unang araw ng linggo. Anong inaamin po ng inyong mga nag-aral, ng mga theologians, dito sa commentary, sa notes ng Andrews Study Bible? Ang Acts 27 na pinag-aaralan natin, ito lamang ang tanging tuwiran, explicit, directly, pagbanggit sa Bagong Tipan, New Testament, tungkol sa aktual na pagtitipon ng mga Kristiyano sa unang araw ng linggo. No choice sila kundi i-admit na talagang kung may bababasa man, nagtipon ng mga Kristiyano linggo, at ito yung banal na hapunan, wala naman nagbabanal na hapunan ng walang okasyon ng pagsimba. Ang banal na hapunan, ginaganap yan sa araw ng pagsamba. Hindi yung kung tsamba-tsamba lang. Kung inaamin ni Ellen White na ang ito pala'y banal na hapunan at pangrelihiyosong pagtitipon, sabi ng inyong Mimisi Magazine, ang Acts 20 verse 7, therefore ito po ay regular na pagtitipon. Dahil wala akong nakita sa Sabadista na isang beses lang nagsanta Cena sa buong buhay niya. Dahil yan po ay nagaganap palagi at paulit-ulit. At itong kamangha-mangha, mga kaibigan, sinabi mismo ng inyong mga scholars na ito lamang Acts 20 verse 7 ang natatanging tuwirang pagbanggit sa Bagong Tipan tungkol sa aktual na pagtitipon ng mga Kristiyano. Kaya nga, kung ibabalik natin itong tanong nito sa mga Seventh-day Adventist na nakikinig ngayon, meron ba kayong makipapakitang ganyan talata naman sa Bagong Tipan? Dito din sa Aklat ng Gawa, kasi yan ang record ng mga history ng unang activities ng mga Christians. Ngayon, kung talagang Sabbath keepers ang mga Christians noon, after nilang humiwalay sa sinagoga, yung iba kasi inuulit-ulit yung sinagoga, walis na tayo doon. Temporary lang. Meron ba kayong mababasa isang talata? Tanong ko ulit sa mga Sabadista, ha? Ito yung siguro mga 5,000 times ko nang tinanong mula noong 2019 hanggang ngayon. Walang imik yung mga Sabadista. Meron ba kayong mababasa isang talata man lang na itatapat ninyo dito sa Acts 27 at sasabihin dito ng inyong mga scholar na ito lang ang tanging tuwirang banggit sa Bagong Tipan na aktual na nagsabat ang mga Kristiyano ng Sabado? Meron ba? Wala. Bakit sinasabi wala? Sigurado ako. Kasi 5 years ko lang sinisigaw yan. Namamaos na nga ako kasi sigaw. Wala sa inyong kumikibo. Bakit? Kasi nga, silence means accepting. Tinatanggap ng mga Sabadista na wala silang mabasa sa Bible na mga Kristiyano after humiwalay sa sinagoga at doon na lang sa iglesia sa kanilang mga bahay,
at nagsanta Cena, kagaya ng sinasabi ng 1 Corinthians 11, bilang church ay nangilin silang Sabat at bilang church. Wala kayong mabasa. Kaya kung wala kayong mabasa, anong basehan nyo? Ba't kayo nagsisimba sa church nyo ng Sabat? O ba't kayo nagsasabat? Wala namang mabasa ganyan sa New Testament. Kung talagang gusto nyong sundin yung nasa Gawa 13, dapat sa sinagoga ng mga Hudyo kayo magsimba. Hindi sa church. Dahil wala naman kayo mabasa sa New Testament na sa church Santa Cena, nagsabat. Samantalang Acts 20 verse 7, ayan. Kaya nga, nag-quote ako, Brother Toto, sa aking article dun sa pinakita kanina sa ating website. Sabi ko dun sa article, hanggang ngayon, ay wala pa ding mahanap ang mga Sabadista. Sa matagal ko ng hamon na magpakita kahit isang talata lang sa Bagong Tipan na ang mga unang Kristiyano ay nagtipon upang sumamba bilang isang iglesia, hindi sa loob ng sinagoga, ng Sabat. Sa kasamaang palad, hanggang ngayon, tahimik lang sila. Zombie mode, tawag yan, zombie mode. Dahil alam na nilang walang mababasang ganon sa Bible. Kung ganon, patuloy lamang yan na ang pagsamba tuwing araw ng linggo ng mga Kristiyano ang tunay na araw ng pagsamba sa Bagong Tipan. Gaya na ating nakita. Inamin mismo ng scholar, ito lang ang tanging katalata. So, mayroong pagsamba ng linggo, hindi galing sa pagano, hindi galing sa Roman Catholic, na galing, no, kalokohan yan. Magising na po kayo sa katotohanan. Nasa Acts 27 ang sagot. Hindi kailanman mapamaulian ang sinong Sabadista ang patotoo. Acts 27, na inamin mismo ng kanilang mga tagapagturo sa Amerika na ito lamang ang tanging tuwirang nabanggit sa Bagong Tipan tungkol sa aktwal na pagtitipon ng mga Kristiyano sa unang araw ng linggo. I rest the case. Kung ilalaban natin sa Supreme Court ito, siguradong panalo tayo. Why? Ang lakas ng ebidensya. Meron tayong prima facie case kung tawagin. Meron tayong prima facie case. Kaya lang, nakakalungkot, yung mga kaibigan natin sa Badista, pinapervert nila, dinidistort nila ang scripture para palabasin na sila ang tama. Hindi po ganun. Ang tamang approach sa Bible, mga kaibigan, sa Badista. Mahal kayo ng Panginoon, ngayon nag-iintay siya sa iyo para magsisi sa inyong mga kasalanan, sa inyong pagkakamali. Ito ulitin ko yung thesis natin sa Acts 27. Ano ang tamang interpretation sa Acts 27? Ito po, si Pablo at ang mga Kristiyano sa Troas, noong gabi ng linggo, ay nagtipon para sa banal na hapunan. Linggo ng gabi o hapon. Nagpatuloy sila hanggang hating gabi, 12 a.m. Roman time. Verse 7. At umabot pa ng ilang oras hanggang madaling araw ng Lunes bago umalis si Pablo, ayon sa verse 11. So Lunes, umalis si Paul, pero isang Santa natapos nung Sunday ng gabi. Yun ang gusto natin sabihin sa ating mga kapatid. Yan po.